Welcome back to my YouTube channel. This is Lay, your kachika here in Milan, Italy. So, ang tagal ko lang hindi nakapag-vlog dahil medyo busy sa trabaho, busy sa buhay, at isa pa kasi merong bumabagabag sa akin lately, siguro mga few months ago, para kasing routine yung buhay. So, dumadaan tayo sa buhay natin na parang routine na lang yung ginagawa natin. Gising ka sa umaga, mag-aasikaso, papasok, uuwi ng bahay, asikaso, matutulog. Parang ganun na lang. So, sabi ko, ano ba yung purpose ko sa buhay? Bakit ba ako nabuhay? So, gusto kong kilalanin yung Panginoon, yung ating Diyos. At tinatanong ko sa sarili ko kung ano ba yung purpose ko talaga. Kasi parang, di ba, napaka-misteryoso naman talaga ng buhay. So, hindi natin talaga alam. Minsan nag-iisip tayo na bakit ka nabuhay, ano bang dapat mong gawin, paano mo ba makikilala si Jesus. Parang sobrang mysterious ng buhay at gusto ko ring magkaroon ng deeper relationship sa Kanya. So, naguguluhan ako dahil isa akong Katoliko. So, simula pagkabata ko, pinanganak kaming Katoliko, sa pamilya kami ng Katoliko, hanggang sa dumating yung time na yung mami ko napunta siya sa dating daan. So, ini-encourage niya rin kami na mag-doktrina. Meron din akong kaibigan na nag-invite sa akin sa Katoliko na magsimba kasi hindi naman talaga ako relihiyosong tao. Hindi rin ako palasimba. Pero nagdarasal ako at naniniwala ako sa Diyos. Kaya parang gusto kong bumalik. Gusto kong magbasa ng Bible, gusto kong mas makilala siya. And nangyari nga yung pinipray ko sa Kanya dahil kapag dumadaan ako sa simbahan, pumapasok ako, hindi para magdasal sa mga santo, kundi para magdasal sa ating Panginoong Jesus dahil tahimik sa simbahan at walang masyadong nagsisimba kasi dito sa Italy. Laging ang simbahan ay tahimik at may peace of mind kasi nga sa sobrang katahimikan niya, parang ang sarap magdasal kahit hindi naman ako nagdadasal sa mga santo doon. Kumbaga, ang pagdarasal ko ay iniaalay ko sa Panginoong Hesukristo. So, lagi kong sinasabi sa Kanya na saan ba ako pupunta, ituro niya sa akin kung saan ako dapat pumunta, magsimba, at kung anong gusto niyang gawin sa akin, bahala na siya. Kasi hindi ko nga alam kung saan ako, kung anong purpose ko, kung bakit ba ako nabubuhay. Pero routine naman yung buhay. Alam niyo yun, parang yun at yun na lang yung ginagawa mo. Wala nang iba. So, hanggang sa He answered my prayer. Kasi nagkaroon ng time na nakasabay ko sa bus, nakasabay namin mag-asawa sa bus yung isang kamag-anakan din nila. At nung time na yon ay strike ang mga bus. So, siksikan. Strike yung mga transportation dito sa Italy. Walang train. Kaya siksikan yung mga bus at matagal din maghintay. So, nakita ko siya and tinext ko siya. Sinabi ko nga na nakita ko nga siya. And dahil nga siya ay nag-church at taong talaga siya, yung masasabi kong maka-Diyos, relihiyosa, kumbaga siya ay may deeper relationship sa ating Panginoon, in-invite niya kami sa kanilang church at talagang doon ko masasabi na tinatawag talaga ako ng Panginoon dahil nga nagdadasal nga ako lagi, nagsisik ako ng pagkakaroon ng relasyon sa Kanya. Kaya, ayun nga, tinawag tayo ng Panginoon at unti-unti ay
nag-aaral tayong muli na mapalapit sa Kanya, nag-aaral tayo ng Biblia, nagbabasa-basa tayo, nakikinig, na madaming revelation si God sa atin. At masasabi ko ngayon sa buhay ko na talagang iba gumalaw ang Panginoong Hesukristo sa buhay ng tao. Sobrang misteryoso, sobrang basta ang galing-galing lang na parang nakaka-amaze na grabe pag tumawag ka talaga sa Kanya, pag tinanggap mo talaga siya sa buhay mo, dadating talaga siya at ipararamdam niya sa'yo kung gaano Kanya kamahal. Kaya alam ko na madaming tao ang gusto ring lumapit sa Diyos, ngunit hindi nila alam kung paanong lalapit sa ating Panginoong Hesukristo at paanong maglingkod uli sa Kanya at bumalik muli sa Kanya. Siguro ang mapapayo ko lang sa mga tao na naghahanap ng pagmamahal ay unti-unti niyong kausapin ang Panginoon, magdasal kayo, kasi hindi yan natutulog. Makikinig yan sa inyo at mararamdaman nyo na lang yung mga pagbabago sa buhay nyo, yung presence niya. Kaya sa ngayon talagang sobrang nagpapasalamat ako. Lahat ng pagpupuri at pagsamba, pasasalamat ay iniaalay ko sa ating Diyos. Dahil simula nung kami ay nag-a-attend na ng pagsisimba at pagbabagong buhay, pagiging isang Kristiyano, madami akong natututunan at na-excite ako na magpunta sa simbahan tuwing linggo. Kaya sobrang blessed. And yun nga, sa mga taong nagsisik ng pagmamahal, ng pagtawag ng Diyos, o hinahanap ang pagmamahal ng Diyos, mag-pray lang kayo at alam kong gagabayan din niya kayo at ipararamdam din niya sa inyo yung pagmamahal niya. Kaya siguro sa mga susunod na vlog ko ay mag-share pa ako ng mga ibang nararanasan ko sa ngayon. At siguro yun lang muna ang ating short story for today. Yun lang muna ang aking mai-share. Maraming salamat sa inyo sa pagsuporta sa aking munting channel. And of course, God bless us all. To God be the glory. Bye.